Ano daw yung first name saka surname ni Cristo? First name? Opo. Ang kanyang given name, Jesus. Pero yung surname niya po? Maaari sabihin natin yung kanyang... Pwede na rin siguro. Dahil ang surname, iba-iba ang pinanggagalingan ng surname. Alam mo? Kasi baka mamaya kritikahin tayo, no? Kumakain po ako kaya ganito. Akala ko mahaba tanong niya. Sumubo ko sandali ng tokwa eh. Ngayon. Pasensya na kayo. Ganito po. Ang surname, maraming kahulugan yan. Biblically and historically. Noong panahon ng Kastila, kung tayo nasakop ng Kastila, naglagay ang Kastila ng mga apelyidong Kastila sa plaza. Ano? Sa plaza. Tapos, mamimili ka kung ano gusto mo apelyido. Dahil hindi na pwede yung laging Maria, Pedro, Juan. Kasi, naubos na eh. Si Maria nga ika. Si Maria. Doon sa baryo nila, tatlo yung Mariang Umanganga. Hindi ma-distinguish yung Mariang Nganga. Tatlo yung, meron si Pedrong Manok, sabi. Yung pala, siyang bungero yon. O kaya si Daning Balat, may balat dito. Ganon. Nung araw, yun ang pangkilala. Hindi, dumating ang panahon, yung first name is not enough to identify a person. Kasi meron nagkakapare-pareho na. Kagaya ng Juan, pagkarai-rai ng Juan. Nilagyan ng... Parang Jesus, pagkarai-rai na rin Jesus. Di ba? Kaya there was a necessity to acquire a second name, which we now call surname. Ngayon, understood na yung surname, yun ang family name ngayon. Pero noon, hindi. Ano po yun? Ang surname is a second name, not necessarily a family name. Gaya nung nangyari sa panahon Kastila. Meron mga Pilipino na talaga ang kanilang apelyido, Pilipino talaga. Di Magiba, Di Malanta, Di Malupig, Di Pasupil. Di ba may mga ganyang, si Attorney Gunigundo, magtanggol ang pangalan niya, di ba, no? Isa yun sa pinaniniwalaan kong abogado. Oo, di gagawin ba naman PCGG chairman yun, kung di ka panipaniwala yun, di ba? Tapos, merong mga pangalan na malakas, si Maganda, di ba? Nagpapakita ng karakter. Oo, yon. Hindi, not necessarily, kundi, ibig sabihin, mga Tagalog na pangalan. Ngayon, ako, nasisigurado ko, ang aking apelyido, hindi galing sa plaza. Soriano. Oo. Talagang galing kami doon sa lahing Soriano, na lahing Soriano talaga. Hindi napulot lang sa plaza. Tama po yun. Sa matang-mata lang, malalaan mo Soriano. Ngayon, ganito yun, ibig sabihin. Meron naman mga apelyido, pinulot lang sa plaza. Kagaya po halimbawa. Hindi naman sila talagang gano'n ang apelyido, o naglagay ang mga Kastila rito ng apelyido, pamimili ka, ayun, napili nila yon. Pero hindi sila necessarily connected doon sa mga corpus na galing sa Spain. Pero kasi corpus from the Spain, nakarating sa Pilipinas, kaya yung anak niya corpus din. Pero may corpus na pili lang sa plaza. Ayan ang kasaysayan ng apelyido. Kagaya sa amin, Bro Josel, pag meron kang inampo na Ita, pag nanganak po yun, Antimano, yung apelyido mo ang dadalahin niya. Yung Ita? Opo. Oo. Ganun. Pag mayroong ang mga alagang Ita, pag nanganak sila sa puder mo, Antimano, yung apelyido mo ang kakagamitin ng bata. Doon sa inyo? Opo. Sa Bicol yun? Sa Bicol. Maray na Banggi, sa Indogabos. Ngayon, ang mangyayari, kapatid na Dani, iba-iba ang pinanggalingan ng apelyido. Kagaya ito, si Ka Felix Manalo, ayon sa kasaysayan, ang kanyang ina, mahal na mahal niya. Kaya imbis na gamitin niya yung pangalang Isagun Ng kanyang tatay. na kanyang tatay, ang ginamit niya yung Manalo na apelyido ng kanyang nanay. Therefore, hindi mo ngayon matitrace yung genealogy ni Ka Felix Manalo pataas, hindi mo matitrace dun sa talagang tatay niya. Kasi ang pangkaraniwang gamit ng mga Pilipino, dun sa ama kumukuha ng apelyido. Sa case ni Ka Felix na ama ng KRD, hindi middle name ang ginamit niya. At yun dahil sa matinding pagmamahal niya sa kanyang ina, ayon doon sa nabasa ko, no? Ngayon, merong gano'n na mga, kaya hindi rin reliable minsan niyang apelyido Kaya nang sila
mag-ano sila ng genetic studies sa England, ang ginamit nila hindi apelyido. Ano po? Ang ginamit nila yung placenta. Ganon matitrace. Ititrace yung kaugnayan ng anak dun sa magulang sa pamagitan ng placenta ng isang babae. Kasi, kuminsan misleading nga yung apelyido eh. Not necessarily yung apelyido mo, apelyido ng tatay mo. Ano? Yun ang pinanggalingan ng mga sari-saring mga apelyido. Meron galing sa tatay, meron galing sa nanay, meron dahil inampun yung ita, ang apelyido nabalis na rin. Pero hindi mo pwedeng sabihin, anak ni Brad Dani sa labas yun, dahil pagka-itim-itim talaga eh. Pulutambo. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, yung tanong mo, kapatid, ganito. Ang tanong mo, ano apelyido ni Jesus? On those premise, masasabi ko, ang apelyido niya, Christ. Kasi yun ang kanyang isang pangpangalan eh. Ano pong ibig? Another name for him. He is alternately called Jesus and Christ in the Bible. Sometimes they are joined together. Jesus Christ, sometimes Jesus the Christ, tapos si Kristo, Kristo Jesus, Jesu Kristo. Therefore, another name for Jesus is Christ and another name for Christ is Jesus. Yun ang nasa Biblia. Kung doon mo na kukunin yung paglalagay ng apelyido.